KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating Kwentong Nobela. Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 3411-3420. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela, Kabanata 3411. Kung pumunta ka para hanapin ang nanay mo, hanapin mo lang siya. Bakit ba kasi ginagamit ng batang yon ang pangalan ko dito? Maaari ba akong gumala sa Netherrealm ngayon? Pagkatapos ng pagkidnap, ang pangalan ni Alex Rockefeller ay dapat na masyadong kasumpa-sumpa. Hindi siya dapat naiiba sa isang daga sa kalye, kung gayon. Kahit na ipaliwanag niya na may nagpanggap na siya, kakaunti ang posibleng maniwala doon. Tulad ng inaasahan, nagsimulang magtanong ang pinuno, so, ano ang iyong mga pangalan? Shelly. Davil. Pagkatapos ay si Alex na ang magpahayag ng kanyang sarili, Blaze Rowan. Pupunta ba kayo sa Saitigarbe Temple? Saitigarbe Temple. Walang ideya si Alex na may ganoong lugar sa Realm na ito. Sa totoo lang, walang malinaw na layunin ang tatlo. Sa oras na, alam lang ng Peacock Heavenly King na ang pasukan sa Deraenji Temple ay dito sa Netherrealm, ngunit hindi siya mismo nakarating sa lugar na ito. Maaaring mayroon siyang tatlong sinag ng banal na liwanag, ngunit ang Netherrealm ay masyadong abnormal. Dahil hindi nila magagamit ang kahit 10% lamang ng kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon, hindi siya naging hanggal na pumasok sa realm ng walang magandang dahilan. Siya ay lubos na nagsaliksik sa Siddhartha Realm, pagkatapos ay nakumpirma mula sa kanyang mga mapagkukunan at dumating sa kanyang sariling mga pagbabawas upang patunayan na ang Netherrealm ay, sa katunayan, ang tanging pasukan sa Deraenji Temple sa ngayon. Ma'am, papunta na tayo doon. Walang choice si Alex kundi sumagot ng ganoon. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, nagtanong siya, may isang monghe ba na tinatawag na tagapaghayag na maha sa Nether na kaharian? Namutla ang lalaki. Bakit mo siya hinahanap? Tinasabi ko sa iyo, huwag na huwag mong subukang tingnan ang monghe na iyon. Malalagay ka sa gulo. Ang matandang bagay na iyon ay sumalungat sa Emperador Gast at pinatay din ang pangatlong anak ng Emperador. Kaya ano pa nga ba ang pakinabang sa paghahanap sa kanya? Kasalukuyan siyang nakakulong sa 18 palapag ng impyerno habang buhay. Ano? Nangyari talaga yon. Gayunpaman, alam ni Alex na si Revealer Maha ang tanging taong konektado sa Deraenji Temple. Kaya naman, siya lang ang nakakaalam kung paano mahahanap ang pasukan sa lugar na ito. Si Ancestor Body ay medyo may kasalanan din dito. Nang makatakas siya sa templo, agad niyang pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanila dahil nag-aalala siyang magpapatuloy ang masamang body para sundan siya mamaya. Kung hindi, hindi na nila kailangang harapin ang mga ganitong problema. Sa ilalim ng proteksyon ng Nether Troops, matagumpay na nakapasok si Alex at ang iba pa sa Saitigarbe Temple. Pagkatapos noon, sunod-sunod na dumating ang maraming opisyal sa loob ng Gast City upang batiin sila. Ang pangyayaring ito ay sinabi rin sa mga hari ng Hell sa loob ng lungsod, kaya kinailangan nila magdaos ng pulong doon at pagkatapos. Ibang alagad ni Saitigarba ang nagpakita. Walang paraan na peke ang isang ito, tama ba? Tumayo kaagad si Haring Sandros. You'll go meet up with him. Nagsalita si Haring Adil na nakaupo sa gilid. Oh, Sandros, hindi na babalik ang asawa mo. Kahit na gawin niya, hindi na siya ang babaeng kilala at mahal mo. Baka nabuntis pa niya ang sarili niya sa anak ng iba. So what's the use of being so hung up about her? Isipin mo, kung buntis nga talaga siya, ayon sa utos ng amo namin, dapat siya na protektado. Hindi mo naman siguro hahayaan na malaglag siya, tama ba ako? Tumanggo din si Haring Orban. Sandros, tama si Adil. Magpanggap ka na lang na pinakasalan mo ang anak mo. Naiinis si Haring Sandros. Kung
Kung ganyan ang iniisip mo, bakit hindi mo ibigay sa akin ang mga asawa mo? Sandros, gusto mo ba ang ating mga munting babae? Bawal ito sa ating lungsod. Kailangan naming sundin ang aming mga tradisyon at parusahan ka. F asterisk sick, kailan ko pa nasabi yan? Nakakatakot ang itsura ng mga babae mo. Hindi sila may kukumpara sa akin. Tapos na ako sa lahat ng kalokohan mo. Kailangan kong hanapin ang alagad ni Saitigarba. Kung isa pa siyang manloloko, I'll split ang ulo niya. Paglabas pa lang niya ng pinto, nanlamig siya sa kinatatayuan. Ang lalaking inaasahan niyang pira-piraso araw-araw ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ilang di pa lang ang layo niya. Ha, peste ka. Kaya pala nandito ka. Saan mo itinago ang aking asawa? Ibigay mo siya ngayon. Ang taong iyon ay si Blaze Rowan mismo. Nagulat na ekspresyon, agad siyang nagpadala ng napakalaking alon ng apoy kay King. Sandros. Huwag mo nang isipin ang babae mo ngayon, babae ka na. Hindi siya naging masaya sa'yo, bobo. Nararanasan lang niya ang kasiyahan ng isang babae kapag kasama niya ako. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3412. Iyon ay talagang isang hindi makataong bagay na sasabihin. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hindi siya masaya sa akin, ngunit nakaranas siya ng kasiyahan sa iyo. Oo naman, matanda na ako, at hamina na ang ilan sa aking mga tungkulin sa katawan. Alam kong hindi ko mabuntis ang aking asawa. Sa puntong ito, ngunit mayroon tayong tunay na pag-ibig sa ating tabi. At ang pagiging malalim sa pag-ibig ay ang pinakamahusay na paraan upang maranasan ang pag-ibig. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam, ha? You lustful be asterisk starred. Galit na galit si Haring Sandros, diretsyong nakatingin kay Blaze. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Rockefeller. Uy lumang bagay, ang iyong maliit na lalaki ay halos isang fossil sa puntong ito, gaano ka kawalan GA. Lumayas ka sa harapan ko kung wala kang tibay. Ano ang sinusubukan mong makamit sa pamamagitan ng paghawak sa kanya? Gusto mo mamatay ng mas maaga o ano? Ilbam you the ashes then. Whoosh. Ang mga apoy ay sumabog ng wala saan, na puno ang kalangitan. Ang apoy ni Blaze ay napaka-abnormal, dahil ito ay kasing lakas pa rin lang kahit nasa Netherrealm. Dahil dito, nagsimulang masunog ang buong panloob na korte ng Ghast City sa umaatungal na apoy. Si Haring Sandros ay may medyo malapit na tawag sa kanyang sarili ang kanyang palay ay nasunog sana nito kung hindi siya nakaiwas sa oras. Arg! Sino ka sa palagay mo? Nakikigulo sa Ghast City kung gusto mo. Sa tingin mo ba tayo, ang 10 hari ng impyerno, ay isang grupo ng mga walang kabuluhang dekorasayon? Capture him. Sandros, so siya ang kumidnap sa'yo. Sok-sok, tingnan mo na lang kung gaano kalala ang sitwasyong ito. Lahat tayo ay mga nilalang, Sandros. Baka gusto lang ng katuwaan ng babae mo. Dapat mong pagbigyan ng hiling ng mga kabataan. Oo, napakabata pa niya, hindi siya makakatuluyan dahil lang sa tinatawag na pag-ibig na ito. She needs physical affection and you can't provide her with that. Let him go. Talagang tumutulong siya, alam mo na. Ang mga hari ng impyerno ay agad na nagbago ng kanilang mga saloobin nang mapansin si Blaze bilang sila, para sa ilang dahilan, naging lubhang mapagbigay. Kaya, nagresulta ito sa pagkawala ni Haring Sandros. Kung hindi ko papatayin ang brat na ito, baka habang buhay kong harapin ang mga nakakahiyang salita. Magiging katatawanan ako. The asterisk man eat, the asterisk man eat. Hindi ako dapat maging hari ng impyerno kung hindi kita papatayin sa sandaling ito. Tigaw ni Haring Sandros habang sumusugod. Bagamat talagang makapangyarihan ang apoy ni Blaze, isa pa rin siyang Hell King, at ang Netherrealm ay kanyang teritoryo. Bukod dito, mayroon siyang ilang mga kayamanan na maaaring pigilan siya na masunog ng apoy. Iyon nga ang dahilan kung bakit niya naisip na kaya niyang patayin ang binata. Tumakbo.
Nagsimula si Blaze ng Fire Dragon Shout Hesitation, pagkatapos ay dir-diretsong tumakbo patungo sa kanluran. Hindi niya maiwasang sisihin ito sa bulok niyang swerte dahil talagang pumunta siya sa inner court sa pag-asang nakawin niya ang lifebook. Ang aklat na iyon ay isang misteryosong kayamanan na kilala rin bilang aklat ng kalikasan hanggat nakuha niya ang kanyang mga kamay dito, sa wakas ay maibabalik niya ang kaluluwa ng kanyang ina sa mortal realm. Kung hindi, hindi siya makakaalis sa Nether Realm. Gayunpaman, halos imposible na makamit ito. Ang lifebook ay wala sa mesa ni King Sunrose, ngunit sa halip ay kay King Sunrose mismo. Kinailangan siya ng maraming oras upang makuha ang naturang impormasyon mula sa babae ng hari na nawalan ng reputasyon sa loob ng Nether Realm. Sa kabila noon, ganoon din ang inaasahan ni Blaze. Hanggat ang iba pang mga hari ay nanatili sa kanilang laban, naisip niya na maaari niyang agawin ang libro sa mga kamay ni Sunrose gamit ang kanyang kapangyarihan. Boom! Tarat-tarat! Isang putok. Noon, kinuha kaagad ni Haring Sunrose ang lifebook. Si Blaze ay seryosong minamaliit din ang kapangyarihan ng mga libro. Ito ay hindi lamang anumang kayamanan sa ibaba, ito ay isang nakamamatay na sandata din. Sa paggamit ng lifebook, ang kapangyarihan ng batas sa kanilang paligid ay nagsimulang magbago ng husto, habang maraming gintong simbolo ang lumipad sa hangin, pagkatapos ay patungo kay Blaze. Boom! Tarat-tarat! Isang tunog. Pakiramdam na nga ng binata ay hindi na niya kinaya kahit isang suntok lang. Tumura siya ng kaunting dugo, inipon niya ang ilan sa kanyang lakas at sumugod pasulong, ngunit napigilan lamang ng isang string ng mga gintong simbolo. F***. Isinumpa at isinakripisyo ni Blaze ang isa sa kanyang mga kayamanan, isang sirang tulya. Gayunpaman, ito ay tila halata na itinatangi ang item na ito ng maraming. Nang ilabas niya iyon ay bumungad sa kanyang mukha ang masakit na ekspresyon. Pagkatapos noon, dumura siya ng isang subo ng dugo sa kayamanan. Biglang lumutang ang lalagyan sa hangin at sumabog na may nagniningning na puting liwanag. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3413. Sa isang iglap, ang Croc ay nakabuo ng isang malakas na gravitational force sa mga simbolo ng lifebook na nakabalot sa katawan ni Blaze, sinipsip ang lahat ng mga kadena. Gayunpaman, tila nahihirapan din ang Croc. Mas maraming maliliit na bitek ang kumakalat mula sa maraming bitek na nabuo na sa lalagyanan. Nang makita ito, nagmamadaling inilayo ni Blaze ang lalagyan at nagpatuloy sa kanluran bago pa niya magawa kahit na pinoproseso ang kanyang emosyon. Gayunpaman, ang mga salita mula sa lifebook ay patuloy na bumubuhos ng walang katapusan. Sa tuwing maaabutan siya ng mga kadena na ito, paulit-ulit niyang ina-activate ang Croc. Biglang nabasag ang tulya habang umalingaw-ngaw sa hangin ng malakas na kaluskos. Sumunod doon ay 10 kadena, dumiretso kay Blaze, pinaikot muli ang kanilang mga sarili kay Blaze. Humihingal si Haring Sunrose habang dahan-dahang lumalapit. Hoy brat, tumakbo ka. O kaya mo. Maya-maya lang, isang babae ang sumugod sa gilid at inilagay ang sarili sa harap ni Blaze. Nakasuot siya ng mahabang violet na damit na ang kanyang natural na perpektong mukha ay nakaharap sa ing. Mahirap tansyahin ang kanyang edad dahil mukhang bata pa siya, habang tila may matandang kaluluwa. Ang babaeng ito, sa katunayan, ay kabit ni Haring Sunrose. Umangon siya ng buong tapang para sa kanyang kasintahan. Maylin, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba talagang mamatay sa tabi niya? Hinawakan ng babaeng tinawag na Maylin ang kanyang tiyan at sinabing, Haring Sunrose, buntis ako. Ano? You really did that with that shameless *****. Nakaramdam ng frustrated si Sunrose na halos samukha siya ng dugo. Sagot ni Maylin. You should know this, I never liked you. Kung hindi mo ako pinilit sa katayuan at kapangyarihan mo, bakit ko gugustuhin na maging asawa ng matanda? Bata pa ako, malayo pa ang mararating ko. Bakit ko sasayangin ang kabataan ko sa'yo? At lahat ng nagsasalita tungkol sa pag-ibig din.
Ano mga si asterisk T? Matanda ka na kaya hindi mo na makontrol ang pantog mo. Kaya bakit sa tingin mo ay kaya mong magkaroon ng isang babae? Ano ang iniisip mo na mamahalin mo ako ng maayos? WHO binigyan ka ng karapatang isaalang-alang ang lahat ng iyon. Hindi kalayuan sa kanila ang iba pang mga hari. Hindi nila napigil ang tumawa nang marinig ito. Ha ha ha, sobrang nakakatawa. Tisandros ay nagsisimula ng umihi ng kanyang pantalon. Hindi, hindi. Hindi mapigil ang tumulo ang ihi sa pantalon niya. 3 beses na nangyari yon kahit sa pagkakaalam ko. Nako, ibig sabihin walang makakatulong. Tinanong ni Haring Sandros, sa tingin mo ba ay hindi kita mapapatay kapag ikaw ay buntis? Pareho kayong mabubulok sa impyerno. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang banal na himig, habang ang isang banal na liwanag ay sumikat sa buong espasyo. Isang gintong figure ang lumapit na nagsasabing, Amataba, na pagkasunduan na ang mabuting kalikasan ay umiiral sa bawat nilalang, kaya mo bang pumatay ng buntis? Paano kung hayaan mo sila bilang paggalang sa akin? Ang pagtulong sa kanila ay pagtulong sa iyong sarili, alam mo ba? Si Alex iyon. Tumingon sa kanya si Sandros. Ikaw ba ang bagong Saitegarba? Tumango si Alex. You could say that. Sandros replied, You're being too controlling. This is my business, and this is nothing to do with you. Sagot ni Alex, hindi, nagkakamali ka. Kaya kung kontrolin ang anumang bagay sa loob ng Netherrealm. Nagdilim ang ekspresyon ni Sandros. Hindi pa nga kami sigurado kung ikaw ang tunay na Saitegarba, kaya paano ka magkakaroon ng mga karapatang kontrolin ang Ghast City? I'll give you a chance to prove yourself, alright. Now what's so hard about that? Nanginginig ang gininto ang katawan ni Alex na agad na nagpadala ng suntok sa dibdib ni Haring Sandros. Ilang chain ng mga simbolo ang nagmula sa lifebook upang ihinto ang pag-atake, ngunit ang suntok ni Alex agad na dumaan sa kanila dahil ang aklat ay ibinalik sa orihinal nitong anyo. Kinuha naman ito ng lalaki para sa sarili. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3414. WAP. Hindi makapaniwala si Haring Sandro sa kanyang mga mata. Ang aklat ng kalikasan ay nasa napakataas na antas, isang pag-iral na nirerango ang nangungunang 5 sa maraming mahiwagang kayamanan sa Netherrealm. Sa kanyang pagtataka, ang taong nasa harapan niya ay nagawang patumbahin ang lahat ng mga kadena ng rune na pinakawala ng aklat ng kalikasan. Ang mga rune na ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit sila ay pasadyang mga instrumento ng mga batas ng Netherrealm. Ang aklat ng kalikasan ay naglalaman ng walang limitasyong kapangyarihan, ngunit ito ay nasira. Hinawakan pa ito at kinuha. Masungit. Hindi basta-basta mahawakan ang aklat ng kalikasan. Pilasan mo at ibalik mo sa akin. Galit na umungol si Haring Sandros. Hindi pwedeng basta-basta hawakan. Umiling si Alex. Casual mong ginagamit ito para pumatay ng mga tao, ngunit sinasabi mo sa ibang tao na huwag hawakan ito. Ang pinapayagan kay Jupiter ay hindi pinahihintulutan sa baka. Paano kung hinawakan ko ito? Biglang kumilos si Alex. Malakas niyang pinisil ang Nature's Book sa kanyang kamay. Agad niyang pinutol ang lahat ng imprint ng kaluluwa na may kaugnayan kay Haring Sandros gamit ang kanyang kamay na naglalaman ng Supreme Witch Power. Napahiyaw si Haring Sandros. Matapos maputol ang mga imprint ng kanyang kaluluwa sa aklat ng kalikasan, hindi na niya naramdaman ang aklat ng kalikasan. Ang aklat ng kalikasan ay tuluyan ng inagaw. Kunin mo. Dirdiretsong ibinato ni Alex ang Nature's Book sa kamay niya kay Blaze. Pagtingin kay Blaze, sinabi niya, narinig mo na tinatawag kang Alex Rockefeller, di ba? Awkward na ngumiti si Blaze. Tito, akala ko ang titulo mo bilang tagapagmana ng Saitegarba kapakipakinabang sa Netherrealm, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay ganap na walang silbi. I asked this guy for a view of Nature's Book. Ang matandang geezer na ito ay hindi nagpakita ng anumang kagandahang loob.
Sinabi pa niya na patay na si Saitigarba sa hindi kilalang tagal ng panahon. Ang Saitigarba Temple sa Netherrealm ay itinuturing na isang ilegal na gusali. Gusto niyang gibay ng Saitigarba Temple sa malapit na hinaharap. Umisi si Alex. Don't call me uncle. I'm currently your brother-in-law. Ha? Bahagyang natulala si Blaze. Tinong kapatid ko ang kinabit mo? Alex said, Phoenix Rowan. Tumango si Blaze. He didn't seem surprised and said, Phoenix is indeed a rare beauty. I'm not surprised at all because you both get together in the end. That time, alam ko na ang ending yung dalawa. May ibang umagaw sa aklat ng kalikasan ni King Sandros. Isa itong napakalaking insidente. Bawat hari ng impyerno ay hindi makaiwas dito. Sa isang iglap, sumugod din ang mga natitirang hari ng impyerno. May nagsabi, ikaw ang tagapagmana ng Saitigarba. Gaya ng inaasahan, makapangyarihan ka, ngunit ang Nature's Book ay ang yaman ng Netherrealm na may kaugnayan sa normal nitong operasyon. Hindi ito dapat kunin ng mga tagalabas. Kaya, pakibalik ang aklat ng kalikasan kay Haring Sandros. Pagamat kasalukuyang nasa kamay ni Blaze ang Nature's Book, masasabi ng lahat. Higit sa lahat, kailangan nilang umasa sa ugali ni Alex. Tinabi ni Alex na walang pagmamadali. Dapat tingin siya sa babaeng kumausap sa kanya. Kailanman ay hindi niya inaasahan na ang bayaw na ito ay may masarap na panlasa. Ang ginang ay may maisla na facial features. Iyon ay ang nakakapreskong pakiramdam na nagdala ng katwiran at isang bahagyang kahambugan. Tama iyon. Ito ay ang pakiramdam ng veteranong bituin, Julia Roberts. Siya talaga maaaring tanggapin bilang isang simbolikong kagandahang kanluranin. Kayo naman. Anong sitwasyon? Noon lang napag-usapan ni Blaze ang bagay na ito. Nalaman niyang nasa kamay ni Haring Sandros ang aklat ng kalikasan, kaya sinadya niyang nakawin ang aklat ng kalikasan dahil dito, hindi niya sinasadyang nakita na sinusubukang tumakas ng asawa ni Haring Sandros. Ang babaeng ito ay lubos na ayaw na maging asawa ni Haring Sandros. Sa halip, walang magawa siyang nagpanggap na sibilyan. Tapos, kasama niya si Blaze nung tumakas siya. Ano ang kailangan mo sa aklat ng kalikasan? Para iligtas ang nanay ko. Sabi ni Blaze, nakulong ang nanay ko sa ikasyam na palapag ng Hell Tower. Walang paraan para makaalis siya rito nang wala ang Nature's Book. Ikasyam na palapag ng impyerno. Agad na tanong ni Alex sa mga hari ng impyerno. Si Revealer Mahaba ay nasa 18 sahig ng impyerno. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3415. Sa sandaling itinaas ang tanong, ang mga hari ng impyerno ay nagpakita ng iba't ibang mga ekspresyon. Medyo naging kakaiba sila sa ilang kadahilanan. May nagtanong, bakit mo hinahanap ang matandang monghe na iyon? Sinabi ni Alex, ako ang tagapagmana ng Saitigarba, at si Revealer Maha ay miyembro ng Budismo. Ngayon na nakulong mo siya sa 18 palapag ng impyerno, hindi mo ba naisip na dapat ko siyang iligtas? Iligtas mo siya. Ang ilang mga hari ng impyerno ay agad na nabalisa. Malamang na hindi mo alam kung ano ang ginawa ng monghe na iyon. Hindi pa siya tunay na miyembro ng Budismo mula noong nakalipas na panahon. Sa halip, siya ay isang terorista na ipinadala ng Derayenji Temple upang salakayin ang Netherrealm. Kung alam mo lang ang ginawa niya, ikukulong mo siya sa 18 palapag ng impyerno tulad ni Emperor Gast. Ang pagtanggap ng mga paghihirap araw at gabi ay ang kabayarang nararapat sa kanya. Oh. Can you talk about the specifics? Sorry, I can't. Emperor Gast has issued a gag order. No one can discuss this matter. Gusto kong makilala si Emperor Gast, pwede ba? Dahil ang ilang mga hari ng impyerno ay hindi makatawag ng mga shot, maaari lamang siyang pumunta at hanapin ang amo ng lugar na ito. Dahil dito, sinabi kay Alex na wala si Emperor Gast. Kung saan siya nagpunta. Siya ay isang mahusay na boss, kaya hindi niya ipinaalam ang kanyang detalyadong kinaroroonan sa mga empleyado sa ilalim niya. Kung
ganoon, kailangan ko lang pumasok. Wala akong paraan para ibalik ang nature's book sa inyo. Alinman. Ay, ibalik ko ang kayamanang ito pagkatapos mahanap si Revealer Maha. Mapangahas. Kawakas ay galit na nagsalita si Haring Sandros, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa Netherrealm dahil lang sa ikaw ang tagapagmana ng Saitegarba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ito ay imposible, not to mention isa ka lang inheritor ng Saitegarba. Kahit na narito si Saitegarba, lahat ng kanyang mga aksyon ay kailangang talakayin sa iilan sa atin. Sino ka? Immature fella, papatayin ko diretso ka kung hindi mo iabot ang nature's book. Smack. Pagkababa ng boses ni Haring Sandros, sinampal ni Alex ang mukha niya. Agad na namamaga ang kalahati ng mukha ni Haring Sandros dahil sa sampal at natanggal din ang dalawang ngipin. Lahat ng naruroon ay namangha. Ang pagkatalo sa laban kanina at ang pag-agaw ng kanyang mahiwagang kayamanan ay hindi partikular na nakakahiya, ngunit ngayon, siya ay sinampal sa publiko. Ito ay isang malaking kahihiyan na kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi makayanan. Agad na napatulala si Haring Sandros. Inabot siya ng ilang segundong natauhan at napagtanto na nasample siya. Bukod dito, nangyari ito sa harap ng napakaraming matatandang tao. Dagendong. Nag-hysterical si Haring Sandros. Hindi na niya kinaya at buong lakas niyang ipaglaban. Sa kabilang banda, ang natitirang ilang hari ng impyerno ay gustong pagtawanan si Haring Sandros na nasample, ngunit ang mga hari ng impyerno ay nasa parehong hininga. Sa harap ng ganitong sitwasyon, kinailangan nilang magkaisa laban sa mga tagalabas. Sa sumunod na segundo, pinalibutan ng 10 o higit pang tao sina Alex, Blaze, at ang babae na iyon. Sa sandaling iyon, isang pambata na Vob ang nadala. You old fellows bully a few outsiders with so many of you. You still have the bad habits of the past. No wonder pandemonium reigned in the Netherrealm. Kayong 10 matigas ang ulo na matandang umutot, ito ang kinahinatnan ng pagpapabiye sa inyong mga tungkulin at pagpapayaman sa inyong sarili. Isang batang babaeng nakapula ang nagtayo ng tulay sa langit at naglakad. Yan ang Persephone's Folly Bridge. Saitegarba's Persephone's Folly Bridge. The Asterisk Man. Star Witch yan, Rachel. Ang bawat Hell King ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon pagkatapos tumingin ng malinaw kay Shelly na naglalakad sa tulay ng langit ng hakbang-hakbang. Ang ilan ay nanginginig pa ang kanilang mga balbas na parang nakakita ng nakakatakot. Hindi ba? Hindi ka ba namatay? Tama iyan. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Walang paraan na buhay ka pa. Ghost ba ako kung ganoon? Lumapit si Shelly kay Alex at tumabi kay Hin. Kamukha niya ang anak ni Alex. Nagtanong si Haring Sandros, magkasama kayo. Ano ang relasyon ninyo? Sabi ni Shelly, tagapagtanggol niya ako. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, dahil wala si Emperor Gast, bakit hindi nyo kami samahan sa paglalakbay sa impyerno? Timaha ay nauugnay sa isang pangunahing kaganapan, siya ay isang mahalagang tagumpay para sa kaligtasan ng 3,000 mundo. Kailangan natin siyang makilala. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3416. Para samahan kayo sa Hell Tower. Matapos marinig ang mga salita ng bruhang si Shelly, lahat ng mga hari ng impyerno ay halatang ayaw gawin iyon. Ang Hell Tower ay naglalaman ng kabuuang 18 palapag. Ang bawat palapag ay walang hangganan at delikado. Kahit na ang mga hari ng impyerno ay kailangang magbayad ng isang presyo pagkatapos na makapasok dito. Kung malas sila, baka mamatay sila sa loob. May mga kaso ng mga hari ng impyerno na namamatay sa Hell Tower. Ahem. Ang lugar na parang Hell Tower ay hindi talaga bagay para sa aming mga matatandang pumasok, kaya hindi kami papasok. Oo. Oo. Hari tayo ng impyerno. Pumunta sa Hell Tower. Nasaan ang ticket?
Nagtanong si Haring Orban, sinabi mo lang na ang Revealer Maha ay nauugnay sa kaligtasan ng 3,000 mundo. Ano ang lahat ng ito? Ang Deraenji Temple ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng masamang Budismo. Ang dakilang sinaunang demonyo ng Chi Universe ay maaaring nasa likod ito. Ngayon, nilalamon nito ang star nest nodes ng 3,000 mga mundo. Sa sandaling lumunin ng Deraenji Temple ang lahat ng star nest node, ang lahat ay mawawala na. Ipinaliwanag muli ni Shelley ang kalubhaan ng bagay. Ang ilang mga hari ng impyerno ay nanlaki ang mata matapos marinig na kung ang bagay na ito ay totoo, kung gayon di magiging isang malaking bagay. Tanong ni Alex, ano ang ginawa ni Revealer Maha para masaktan si Emperor Gast? Ang 10 hari ng impyerno ay nawalan ng salita, na para bang ito ay isang ganap na hindi masabi na bawal. Galit na sigaw ni Shelley, bakit hindi mo sabihin agad? Si Revealer Maha ang susi ngayon. Gayunpaman, si Revealer Maha ay inatasan ng Deraenji Temple na pumunta sa Netherrealm para maging opisyal. Posible na isa rin siyang puppet ng Deraenji Temple. Ito ay napakahalaga. Walang lugar para sa pagtatago, bilasan mo at sabihin mo kaagad, kung hindi, bubunutin ko ang lahat ng iyong malalaking balbas. Nagbago ang ekspresyon ng mga hari ng impyerno nang marinig iyon. Tila ito ay isang hindi kasiyasang alaala. Sa kalaunan, ang hari ng impyerno na nagngangalang Haring Gladia ay medyo nahihiya nang ibukan niya ang kanyang bibig. Nagnakaw ang matandang monghe na iyon. Tinakaw niya ang damit na panloob ni Emperor Gast. Fatal, Blaze ang unang tumawa. Tapos, isang tawa Aiso ang tumakas sa babaeng katabi niya, ang original concubine ni King Sandros. Noon lang nalaman ng lahat na ang pangalan ng concubine na ito ay Cathy Rowan. Pareho silang pinangalan ng Rowan, na itinuturing na kapalaran. Sandaling hindi nakaimik si Alex. Pagkatapos ay sinabi niya, nabaliw na ba ang matandang monghe na iyon? Siya ay ayos lang. Bakit siya nagnakaw ng salawal ng isang matanda? Hindi kaya masyadong malamig ang Netherrealm at ang undergarment ni Emperor Gast ay espesyal na nagpainit ng isa. Ang tatak ba ng warm meat? Ang ilang mga hari ng impyerno ay mukhang particularly kakaiba. Ipinaliwanag ni Haring Orban, ang kasalukuyang Emperador Gast ay isang babae. Isang babae. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alex. Hindi niya akalain na may babaeng uupo sa trono ni Emperor Gast. Hindi. Ano ang ibig niyang sabihin ng nanunungkulim? Hindi kaya tinukoy ni Emperor Gast ang isang partikular na tao, ngunit ito ay nakabatay sa termino na si Ilaik ang isang presidente. Kailangang isagawa ang pagboto at halalan kapag natapos na ang termino. Si Shelley, na tila nakakita sa tanong ni Alex, ay nagpaliwanag, si Emperor Gast ay talagang term-based. Karaniwan, ang isang termino ay tumatagal ng 10,000 taon. Kapag natapos na ang termino, ang kanyang kinaroroonan ay pagpapasya batay sa kanyang pagganap. Samantala, ang kasalukuyang Emperor Gast ay inihalal ng maraming puwersa sa pamamagitan ng pagboto. Gaya ng inaasahan, maging ang Netherrealm ay nakipagsabayan sa mga panahon at isang sistema ng pagboto ang ginamit. Pagkatapos, narinig pa niya na ang mga hari ng impyerno ay hinirang sa isang rotational basis. Ang mga hari ng impyerno ay may mas maikling termino. Ang isang termino ay tumagal lamang ng 5,000 taon. Kung ang isang hari ng impyerno ay namatay ng maaga o namatay sa isang marahas na kamatayan sa kalagitnaan ng termino, kung gayon magkakaroon ng mga reserbang hari ng impyerno. Isang taong katangi-tangi ang pipiliin sa mga hari ng impyerno upang maging ang bagong hari ng impyerno. Hindi lang nag-isip si Alex matapos marinig ang tungkol sa isang nobelang bagay, kahit si Blaze, na dumating sa Netherrealm sa loob ng maraming taon, ay narinig ito sa unang pagkakataon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3417. Gayunpaman. Bakit ninakaw ni Revealer Maha ang kasuotang pangilalim ni Emperor Ghosts? Hindi niya sinasadyang ipagpatuloy ang secular na buhay, tama.
Sumagot si Haring Orban, ang matandang monghe na iyon ay mukhang napakalikot sa isang sulyap. Hindi siya isang mabuting tao. Walang garantiya na siya ay isang monghe na hindi sumusunod sa mga utos ng Budismo. Kapag nakita niya ang napakagandang emperor, lumalabas ang kanyang pagnanasa, at nilalabag niya ang utos ng pagnanasa. Mahirap igaran siya iyon. Tanong ni Alex, napakaganda ba ng emperador mo? Tinabi ni Haring Orban, syempre. Masasabing ang nanunungkulan na si Emperor Gast ang pinakamaganda sa 10-10 milyong taon. Tanungin mo si Haring Sandros kung hindi ka naniniwala. Ano ang nangyari noong nakita mo ba ang Emperor sa unang pagkakataon? Halos hindi na siya makalakad at ibinagsak ang sarili sa isang haligi. Nabasag ang haligi, dahilan para mawalan siya ng isang taon na stipend. Hahaha. Tawa ng tawa si Blaze. May criminal record pala itong matandang lecher. Pinandilatan ni Haring Sandro si Haring Orban. Bakit mo ito pinag-uusapan? Bumalik sila sa pangunahing paksa. Batay sa pagkaunawa ni Alex kay Revealer Maha, hindi siya dapat maging isang taong magnanakaw ng isang damit na panloob ng babaeng emperador. Siya kaya ay naging isang alipin ng masamang Budismo tulad ng haka-haka. Marahil siya ay nasa ilalim ng kontrol para sa ilang kadahilanan. Kahit na kontrolado siya, hindi niya maaaring ninakaw ang mga bagay na iyon. Kaya naman, naisip ni Alex na tiyak na may dahilan si Revealer Maha para gawin ito. Isang dahilan iyon na hindi niya mahulaan ngayon. Pagkatapos, nabasag lang niya ang misteryong ito pagkatapos pumunta sa ika-18 antas ng impyerno at mahanap si Revealer Maha. Air I. Since you guys don't dare to go to hell, we will find him himself. However, we have to take away nature's book. Ibabalik natin ito sa nararapat na may-ari nito pagbalik natin, ani Alex. Agad namang nabalisa si Haring Sandros. Kung hindi ka makakabalik, hindi ba maiiwan sa loob ang aklat ng kalikasan? Kung wala ang nature's book, ang pagkakasunod-sunod ng Netherrealm ay haharap sa isang seryosong problema. Sino ang mananagot sa responsibilidad na ito? Nakangiting sabi ni Alex, ikaw, syempre. Nawala mo ang nature's book sa iyong kamay. Kung hindi ikaw, sino pa ang hahanapin? Mapupunta ka lang sa impyerno at dahan-dahan mong hahanapin pagdating ng panahon. Halos magmura si Haring Sandros. Paano magkakaroon ng immoral na katulad mo? Napakalaki ng Hell Tower. May ika-18 palapag sa kabuuan. Sino ang nakakaalam kung saan ka mawawala? Hindi ko ito mahahanap sa buong buhay ko. Tinabi ni Haring Gladia, Sandros, sa palagay ko ay dapat mong samahan sila sa paglalakbay sa Hell Tower. Tiningnan siya ni Haring Sandros sa gilid ng kanyang mata. Bakit hindi ka pumunta? Ang aklat ng kalikasan ay inagaw sa iyong kamay. Nasa iyo ang responsibilidad. Kapag bumalik ang emperador at pinanagot ka, kailangan mong pumasok sa Hell Tower. Bukod dito, magiging iba ang kalikasan nito. Nang marinig iyon ni Haring Sandros, namutla siya ngunit mukhang galit. Maya-maya, malamig na ngumuso siya kay Alex. Sige. Tasama ako sa inyo. Ang usapin ng paghahanap kay Revealer Maha ay partikular na apurahan. Nang makatipan na ang kakaunting tao ay agad silang umalis. Una, pinuntahan nila ang matabang paboril sa Saitegarba Temple. Ang taong iyon ay magulo ang ulo at hindi makalakad ng tuloy-tuloy. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit siya pumunta dito. Kathy. Sa sandaling iyon, tumingin si Haring Sandros kay Kathy. Ang Heli Tower ay delikado. Mas mabuting huwag kang pumunta doon. Manatili ka rito at hintayin ang aming pagbabalik. Sa hitsura nito, si Haring Sandros ay medyo maasikaso kay Kathy. Gayunpaman, niyakap ni Kathy si Blaze at sinabing, hindi. Walang makakapaghiwalay sa amin ng asawa ko. Ang aming pamilya ng tatlo ay kailangang mamatay ng magkasama. Napangiwi si Haring Sandros. Mas pangit lang ang itsura niya kaysa kumain ng langaw. Tinabi ni Shelly, Sandros, bakit hindi ka tumingin sa salamin? Matanda ka na para maging isang tao ama ng iba, ngunit gusto mo pa ring maging asawa ng iba. May kakayahan ka ba?
Paano ito? Kapag ipinanganak ang bata, ikaw ang magiging ninong ng bata. Ano sa tingin mo? Hindi. Direktang tanggi ni Blaze. Tirichet asterisk S. Makalipas ang isang araw, umalis ang grupo sa Gast City at pumunta sa isang malawak na bunganga ng bulkan. Sabi ni Blaze, ito ang pasukan sa Hell Tower. Nalakad ko na ang unang siyam na palapag. Ako ang manggengune sa daan. Kuya, aasahan ko na ikaw ang mag-aalaga kay Cathy. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3418. Matapos marinig ang sinabi ni Blaze, mukhang nabigla si Haring Sandros. Nakarating ka na sa ikasyam na antas ng Hell Tower. Pumalik ka ng hindi nasaktan. Sinabi ni Blaze, ano ang mahirap? Ang unang siyam na antas ng impyerno ay naglalaman ng mga kampon. Inikat ko silang lahat. Naging abo sa aking walang talo na apoy. Kinagat ni Haring Sandros ang kanyang mga labi. Siya nga ay may unang karanasan sa kapangyarihan ng apoy ni Blaze. Kung walang ganoong klase ng nakakainis na apoy si Blaze, napapatay na niya ito nang wala sa oras. Let's go. Kuya, alagaan mo si Cathy. Buntis siya. Umaasa ako sa brat sa loob para ituloy ang bloodline ko. Naglabas ng vase si Alex. Ito ay ang cleansing vase. Madali niyang pinapasok si Cathy. Ay nako. Ano ba yung vase na yan? Napatulala namang napatingin si Blaze sa cleansing vase. Ito ba ay isang lalagyan na maaaring kumuha ng mga buhay na tao? Medyo pamilyar ang vase na ito. Parang nakita ko na to somewhere. Naaalala ko ito. Ito ay ang portable magical treasure ng Goddess of Compassion. May lawa ba sa loob? Kahanga-hanga. Sa bagay na ito, mabubuhay muli ang pisikal na katawan ng nanay ko. Taglit na nagulat si Alex. Bagamat siya ang may-ari ng cleansing vase ay medyo limitado ang pagkakaintindi niya sa vase na ito. Mukhang walang lawa. Walang lawa. Hindi kaya ito ang cleansing vase ng Goddess of Compassion. Ipasok mo na lang ako dyan para tingnan. Walang magawa si Alex. Maaari niyang ilagay siya dito. Maya-maya ay pinakawalan siya ni Alex. Blaze, bahagyang nadismaya, ay nagsabi, wala talaga. Naramdaman kong nabasag na ang florera na ito. Sa oras na iyon, posible pa ring maglaman ng mga buhay na tao. Higit pa rito, naitago nito ang lahat ng aura. Noon, nagtago si Cheryl sa loob ng cleansing vase para maiwasan ang soul sense ng Undead Queen. Are you guys going? Tuloy-tuloy ka pa. Si Haring Sandros ay naiinip na naghihintay. Let's go. Ano ba ang pagmamadali mo? Whoosh. Worry-free, agad na tumalon si Blaze sa bunganga ng bulkan. Pagkatapos noon, sunod-sunod na pumasok ang mga tao. Hindi malayo ang katotohanan sa sinabi ni Blaze. Ang kanyang kakaibang apoy ay nagdadala ng isang tiyak na batas at katangian na hindi kabilang sa warhead na ito. Hanggat binalot niya ang kanyang sarili ng apoy, ang mga nagugutom na multo at masasamang espirito na gumagala sa Hell Tower ay magtatago sa malayo sa kanya. At, ito ay isang paglalakad sa parke para kay Blaze na pumasok sa lugar na ito. Malinaw, marami siyang ginawang walkthrough. Nakita pa ni Alex ang isang kopya ng mapa ng ruta sa kanyang kamay. Malamang ay iginuhit niya ito. Ang mga lokasyon ng mga sipi at kung ano ang mga panganib sa daan ay malinaw na minarkahan. Mayroon ding ilang mas mabangis na multo, mga pag-iral na mas makapangyarihan kaysa sa Ghost King. Lumihis ang iilan ng matuklasan nilang nakatagpo ng ganoong klase si Haring Sandros. Bukod dito, ang mga masasamang multong ito ay hindi masyadong natatakot sa apoy ni Blaze. Nakatitig sa mga taong kasamang dumadaan ng pulang dugo ang mga mata, ibinuka nila ang kanilang mga bibig at parang gusto nilang kumain sila. Gayunpaman, hindi sila gumawa ng isang hakbang sa huli. Sinabi ni Shelly kay Alex, sa totoo lang, ang mga bagay na ito ay natatakot sa iyo. Naramdaman din iyon ni Alex. Bahagyang nanginig ang 3,000 lote sa kanyang katawan.
Lahat ng uri ng mga batas ay ganap na nagkakasundo at nakakalat sa kanyang katawan. Ang gayong aura ay isang mahusay na pagpigil sa mga masasamang multo. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na ngayon sa isang landas ng isang powerhouse pagkatapos makuha ang legacy ng siyam na ancestor witches. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Naglakad sila pababa ng antas. Tinagtagal, naabot nila ang ikasyam na antas ng impyerno. Ang buong proseso ay naging mahusay, at walang isang labanan ang naganap. Sa kabila ni Haring Sandros, maging si Blaze ay namangha. Pagaman ang kanyang apoy ay makapangyarihan, ang mga multo ay magiging mas malakas habang sila ay patungo sa impyerno. Naalala niya na pagkatapos dumaan sa ikalimang antas, kaya ng mga multong iyon lumalapit na sa apoy at hindi mamatay pagkatapos ng bahagyang paso. Dati, siya ay tunay na lumaban upang makakuha mula sa ikalima hanggang sa ikasyam na antas. Gayunpaman, ito ay isang nakaka-relax na paglalakad sa oras na ito, mas nakaka-relax at kasiya siya kaysa sa paglabas para sa isang outing. Narinig din niyang nagtatalo ang bayaw niya at ang babaeng iyon, si Shelly, ang lakas ba talaga ng bayaw ko? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3419. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Blaze na siya ay dumanas ng suntok. Nakagawa siya ng pag-unlad sa Netherrealm sa paglipas ng mga taon. Araw-araw siyang lumalaban at noong una ay inakala niya maaabot niya ang tangkad ng kanyang ama, ngunit ngayon, mas mukhang baguhan siya kaysa sa kanyang bayaw. Nakarating na tayo sa ikasyam na antas. Sabi ni Alex kay Blaze, sasanduan muna natin ang nanay mo. Pagkatukoy ng direksyon, tinuro ni Blaze ang isang kalsada sa bundok. Tere dyan. Ang aking ina ang pinuno ng isang kuta sa bundok na iyon. Ang pinuno ng isang moog. Nagulat si Alex, somehow feeling na medyo tapos na, dramatic. Sabi ni Blaze, nakulong ang nanay ko sa ikasyam na antas. Hindi siya makakalabas ng walang nature's book. Doon maraming mayabang, magagalitin, at kataas-taasang Panginoon sa ikasyam na antas, palaging binabaligtad. Ang aking ina, na inis hanggang sa wakas, ay nagtayo ng isang moog sa bundok na ito. Nilagyan niya ng hangganan ng teritoryo at pinayagan ng ilang mahihinang tao na naghahanap ng proteksyon na pumasok. Kaya, iyon ang kaso. Mabilis na kumilos ang mga tao. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita ang kuta sa bundok. Gayunpaman, may mali. Nalaman agad ni Shelly ang sitwasyon. Ang bundok ay puno ng nakakatakot na hangin at umaalon ng mga batas. Ang mga mahinang tunog ng labanan ay nadadala pa. Sumiklab ang labanan doon. Hindi maganda. Nanay ko yon. Agad namang sumugod si Blaze. Ang kanyang katawan ay naging isang masa ng apoy at tumawid sa kalangitan. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Dahil dito, bumangga siya sa isang transparent na force field. Ito pala ay may nakalagay na force field sa bundok na ito. Hindi nakapagtataka na hindi nila narinig ang tunog hanggang sa makarating sila dito. Swoosh! Dumiwanag ang figure ni Alex at lumapag sa tabi ng force field. Nabigo si Blaze na pasabugin ang force field kahit ilang beses nang subukan, kaya tinanong niya si Alex, brother-in-law, alam mo ba ang mga spell formations? Hindi na kailangang i-decipher ang ganitong klase ng force field, sagot ni Alex. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Direkta siyang nagpadala ng suntok. Ang lumalakas na banal na kapangyarihan ay napapaligiran ng mga awiting Budista. Gawa sa mga elemento ng yin, ang force field na ito ay pinakakinatatakutan ng Buddhist power o holy energy. Taglit na nanginig ang force field sa ilalim ng mabangis na suntok ni Alex, at sa sumunod na segundo, nabasag na parang bula. Nang masira ang force field, pumasok si Blaze. Sumunod si Alex sa likuran niya. Ilang sandali pa, nakita nila ang isang babae na nakikipaglaban sa dalawang multo na nababalot ng enerhiya ni Yin na may mahabang sibat sa kanyang mga kamay. Ang babaeng ito ay ang ina ni Blaze, si Lucretia Ephemera.
Sumali si Blaze sa labanan at nagpakawala ng all-out flame attack. Ang apoy ay may isang mahusay na dami ng kapangyarihan at maaaring mapawi ang presyon ni Lucrecia. Blaze, bakit ka na naman pumasok? Pilasan mo at umalis ka sa lugar na ito. Tigaw ni Lucrecia na may kasamang isang seryosong ekspresyon. Mom, I've acquired nature's book. I can take you and live together, masayang sagot ni Blaze. Nang makita ang kanyang ina, ang kanyang ngiti ay parang batang hindi pa lumaki. Ano? May nature's book ka sa kamay mo. Ang dalawang nilalang ngayon ay agad na nagpakita ng kanilang orihinal na anyo. Dalawa silang nasa katanghaliang gulang. Nakatitig ng mabuti kay Blaze, tuwang-tuwa sila. Ibigay mo ang aklat ng kalikasan, at ililibre ka namin ng iyong ina. Nakangiting sabi ni Blaze, hindi mo naman siguro alam na may mangyayaring sakuna sa iyo, diba? Ano? Nagulat ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagkatapos noon, naramdaman nila ang nakakatakot na aura na papalapit sa kanila. Nang lumingon sila, dalawang lotes ang tahimik na lumipad sa harap ng kanilang mga mata. Ano ang mga ito? Ang sumunod na segundo, ang gininto ang liwanag ay sumabog mula sa dalawang lotes at agad na binalot ang dalawang tao, kinaladkad sila sa lotes. Swoosh! Pumalik ang mga lotes sa katawan ni Alex. Dahan-dahan siyang humakbang at pinalaki ang babaeng nakapula. Pagkatapos ay sinabi niya, nalulugod akong makilala si Tita Lucrecia. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3420. Si Lucrecia ay tumingin sa lalaki sa harap ng kanyang mga mata na may takot. Siya ay isip blown. Ang dalawang Panginoon kanina ay mga natatanging paghiral sa ikasyam na palapag ng impyerno. Dati, namuhay silang magkakasuwato nang itayo niya ang moog dito. Ang dalawang Panginoon ay hindi nang ahas na asarin siya. Gayunpaman, hindi alam kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Isang kaguluhan ang naganap sa ikasyam na palapag ng impyerno, at isang mahiwagang puwersa ang dumaan, na naging sanhi ng bawat individual na naninirahan sa impyerno upang magkaroon ng exponential increment sa lakas. Siya rin ay naging mas malakas sa maikling panahon. Gayunpaman, ang binata sa kanyang harapan ay gumamit lamang ng dalawang kakaibang lotes upang agad na kunin ang dalawang Panginoon na tumaas ng husto. Ikaw na. Tanong ni Lucrecia, gayunpaman, ang kanyang puso ay binalot ng takot. Ang lakas ng binatang ito ay hindi maarak. Dahil nagpakita siya kasama ang kanyang anak, malamang nakakampi siya sa halip na isang kaaway. Parang naghahatid ng kayamanan, agad na sinabi ni Blaze, Nay, bayaw ko siya, Alex Rockefeller. Ang bayaw mo. Kanino ate? Halatang nagulat si Lucrecia. Si Blaze ang pinakamatanda sa pamilya at maraming nakababatang kapatid na lalaki at babae. Ang numero ng kanyang mga kapatid na babae ay umabot ng ilang dosina. Hindi ito maaaring makatulong dahil si Emperor Rowan ay naging isang heartbreaker sa loob ng 108 henerasyon. Kawakas, ang 108 babaeng iyon ay nagtipon sa buhay na ito upang guluhin siya. Siya ay nakatakdang magkaroon ng 108 asawa. Kapag marami siyang asawa, natural na marami siyang anak. Siya ang asawa ni Phoenix Rowan. Ha? Asawa ni Phoenix? Halatang nagulat si Lucrecia. Si Phoenix ay anak ni Emperor Rowan at ng Phoenix Empress. Pareho sila noon mga kataas-taasang hari ng mga Diyos na may mga talento na nakakasira ng lupa. Namana ni Phoenix ang lahat ng pakinabang ng dalawang tao at sa gayon ay naging pinakamakapangyarihang junior sa mga anak ng pamilya Rowan. Nagbago ang panahon. Pati si Phoenix may asawa na. Sa sandaling iyon, dumating sina Haring Sandros at Shelly. Si Shelly ay walang pakialam, samantalang si Haring Sandros ay natakot. Lumapit siya at nagtanong, ano ang nangyayari? Naging napakapanganib ba ang ikasyam na palapag ng Hell Tower? Ang mga Panginoon dito ay nakakapagtayo pa ng force field. Ang kakaiba. Bakit ang lugar na ito ay nagbibigay sa akin ng vibe ng pag-abot sa ika-18 palapag ng impyerno? Sabi ni Shelly, so,
naramdaman mo rin iyon. Sa sandaling iyon, ipinakilala sila ni Blaze sa kanyang ina at inilabas ang aklat ng kalikasan. Swoosh! Isang sinag ng gininto ang liwanag ang lumabas sa aklat ng kalikasan. Ang gininto ang liwanag na dumadaloy sa langit ay nagpakita ng pangalan at petsa ng kapanganakan ng isang tao. Ito ay tungkol sa Lucrecia. Sa kalaunan, ang impormasyong ito ay sumugod sa katawan ni Lucrecia at nawala. Sinabi ni Haring Sandros, mabutit na bawi na ng kaluluwa ng iyong ina ang kalayaan. Maaari mo na siyang kunin at umalis ngayon. Dahil tapos ka na sa aklat ng kalikasan, maibabalik mo ito sa akin, tama? Dapat tingin si Blaze kay Alex. Inagaw ni Alex ang Nature's Book, kaya kinailangan siyang tanungin ni Blaze kung dapat ba itong ibalik. Hindi ito pinansin ni Alex dahil tapos na sila sa Nature's Book, at ito ay isang kailangang tool para sa Netherrealm. Hindi niya nais na kunin ito para sa kanyang sarili. Tumanggo siya at sinabing, ibalik mo sa kanya. Ito ay isang bigat sa isip ni Haring Sandro sa sandaling matanggap niya ang aklat ng kalikasan. Alright. My mission is complete. I'll take my leave first. Blaze Rowan, you brat have to treat Cathy better in the future. If you dare to let her down, I will hook your soul with the Nature's Book. Got it? Tigaw ni Haring Sandros. Tanong ni Lucrecia, sino si Cathy? Nagmamadaling sinabi ni Blaze, she is his god-granddaughter. Hindi niya alam kung ano ang iisipin ng kanyang ina kapag nalaman niyang ninakaw niya ang asawa ni Haring Sandros. Magiging masama din ito para kay Cathy. Nang marinig iyon ni Lucrecia, napabulalas siya, nakakamangha. Nakahanap ka pa ng asawa sa Netherrealm. Noong huling nakilala niya si Blaze, alam niyang tumalon ang kanyang anak at si Xena sa Pool of Reincarnation dahil sa isang sabuatan. In private, walang love affair sa kanilang dalawa. Gayunpaman, hindi rin nila alam kung sino ang nagtulak sa kanila noong panahong iyon. Talagang tumakas si Haring Sandros. Gamit ang Nature's Book, itinaas niya ang isang sinag ng liwanag at sumugod sa kalangitan. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela. Mabuhay. Please like, share, and subscribe. Salamat po.